Hello mga pangga! So ayan, sa mga hindi nakakaalam dito sa YouTube channel natin, nagpapagawa na po tayo ng sariling bahay ngayon. At ayan, so sa mga hindi nakakasubaybay sa mga vlog natin dito sa pagpapagawa ng bahay, pwede nyo tignan sa Facebook page ni Inday Jenny. Pero ngayon, gusto ko lang i-tour kayo dito sa bahay natin kahit hindi pa siya tapos. So, look at this! Ito na yung itsura sa labas. So, gusto kayong i-tour ni Norme kung ano na yung mga improvements sa loob at kung ano na lang yung mga kulang. So, ngayon mga pangga, ayan, i-focus muna sa bahay. Ayan. So, dito banda mga pangga, nagsisimula na silang magpintura kasi nakita nyo yun, no? Yun, no? Yun, no? Lapit na. So, papasok tayo kasi gusto namin ni Inday Jenny na i-tour kayo sa bahay namin. Let's go! So, dito, sa mga hindi nakakaalam, itong space na to, hindi to siya kasali before sa bahay natin. Bago lang natin siya nabili, yung lupa dito. Tapos yung bahay dito ay pinagiba natin kasi gusto namin parking space namin to dito. So, yan yung mga stone na binili natin para sa fence at saka sa bahay natin. Exterior design. Ay! Dito sa loob, tiles na siya. Puno na siya ng tiles kaso nilagyan mo na lang ng cartoon para ano daw, para hindi magasgas. Dito. Nagkisame na din sila dito sa sala natin. Ayan. Ganito kalaki yung sala natin, oh. Saktong-sakto lang talaga siya. So, dito yung kitchen at saka yung dining table natin. Dito yung main door. Ayan. Which is parang hindi nyo pa siya ma-imagine na dito yung main door kasi may mga kahoy pa. Oo, talaga. Ayan, pero dito talaga yung daanan. Oo. Papunta dun sa gate natin. Medyo makalat pa talaga kasi nga marami pang hindi natapos dito sa bahay. Pero hopefully nga ay matatapos na siya ng ngayong katapusan ng buwan ng August. So tara, itour ko kayo dito sa kwarto ng mama ko. Wala pang gamit kasi ayan, hindi pa siya patapos. Pero napagkabit may aircon na. Lahat ng kwarto dito may aircon. Pati sala namin may aircon. So, sa buong bahay, meron tayong 8 na aircon. Ay! Good luck sa bayarin, buwan-buwan. Dito naman mga pangga, kwarto ng mama ni Inday Jenny. Ayan. Tsaka yung kwarto ng mama ko, tsaka kwarto ng mama ni Norme, may CR din talaga. CR din. Bawat isa. Lahat ng kwarto may CR. Puro CR. Tapos meron din kaming common CR. Ayan. Dito sa baba. Dito sa hagdanan natin, dito meron ditong wood kasi parang namin dito puro wood. Tugas to at saka yung handle niya dito, tugas din yung ipapalagay natin. Tugas din yung pintuan natin. Ano siya, customize. Let's go. So dito sa itaas. So pag-akyat mo dito, may dalawang kwarto din sa left side. So ito yung unang kwarto. Sobrang hangin, no? Second floor pa lang. Wala pa tong aircon. Kasi dito sa lugar namin, parang palagi talagang may hangin ba? Hindi katulad ng ibang lugar na parang plain lang. Wala talagang dumadaan na hangin ba? So malalaman talaga natin yan, May, pag nakabit na yung mga windows, kung mahangin pa ba talaga. Yes. Ay, itong dalawang kwarto pala to, isa lang yung nila, CR. Ito. Sobrang laki din ng CR nila. Ayan. So next, dito tayo sa tatlong kwarto na nasa left side. Ay, dito. Ayan. Ito yung sa kwarto din na isa, may aircon din. Ayan. Madilim pa kasi wala pang mga ilaw. Pero may kuryente na dito sa building. Dito tayo sa veranda. Ayan, sobrang laki ng veranda natin. So kapag may mga dyan, mga naglalaro ng basketball or mga pageant ba? Uy, may kaya dito, sobrang laki ng space. Ang ganda lang dito sa bahay na nabili natin mga pangga. Kasi parang ang linaw niyang tignan sa labas. Kasi tignan niyo naman yung harap natin, gym at saka yung playground dito. Walang kapitbahay. Walang kapitbahay. Kasi naka-corner lot din siya. Yes, corner lot dito. So dito, pag may mga tayo, may mga bisita. Baka bisita na. Mga bisita. Kung madami tayong bisita, hindi tayo problema sa parking kasi sobrang laki ng space dun. Parang ginawa mo ng parking lot yung gym, Sa public man yan. So, dito tayo next sa Inday Jenny sa pinaka-paboritong room. Kasi dito siya excited. Excited ako sa mangyayari soon kay Inday Jenny kasi alam ko sobrang tagal na pangarap ni Inday Jenny na yung mga kinompose niya na mga music na ma-release niya na sa Spotify. Ay! Yung mga pangga ay closet.
Walk-in closet namin to dito. Dito lahat. Mga damit, mga sapatos, mga Bag. bedsheet, bag, yan lahat. So dito naman sa kabila is yung kwarto namin na malapit na magtapos yung tiles. Ayan ito yung gustong-gusto ni Norme na tiles na hindi niya talaga tinantanan na hindi ito yung mabibili. Yes. And malapit na din matapos dito. So, ito yung pinakamatagal. Ito yung huli na nilagyan ng tiles. CR, hindi pa din tapos. So, next, third floor tayo. Third floor tayo. Pero share ko lang mga pangga. Grabe din yung pinaghirapan namin ni Jenny bago namin makamit na magpatayo ng bahay. Sobrang struggle. Sa mga hindi nakakaalam, nakikita lang kami ni Jenny. Ang sarap lang din sa pakiramdam na yung tao na nagbebenta ng kakanin, naglalako ng mga kahit ano-ano, nagbebenta ng merch, nagme-meet up ng madaling araw. Meet up ng madaling araw ay may bunga talaga. Oo. Yes. So, yun, wala talagang imposible. Basta maging consistent lang talaga kayo. Kasi dati din naman di ba? Hindi din natin alam kung paano magkaroon ng bahay, paano magkaroon ng negosyo. Parang yung ginawa lang talaga namin is magpatuloy. Nangarap, magpatuloy, ginalingan, parang gano'n lang talaga. Yes. Consistent lang din sa ginagawa natin. At dapat maging masaya din tayo. Dapat masaya tayo sa ginagawa natin. Sa third floor naman mga pangga is isang kwarto lang. Kusina yun dito. May kwarto siya, tsaka CR din. Parang condo type siya dito sa third floor kasi meron siyang isang kwarto, meron mini kitchen, meron ding CR na meron mga labahan, at saka meron ding mga ref. Ayan. So, kung may bisita tayo, dito sila matutulog. Sa taas sila. Pahirapan natin umakyat. Hindi So, dito sa taas, sobrang lakas ng hangin talaga. Maganda dito magtambay mga around 5 p.m. Mataas. Ayan. So, yun na yung house tour ni Norme. Ay, nako. Thank you, Lord. So, May, sa lahat ng mga napagdaanan natin, ano yung pinaka-memorable para sa'yo? At parang masabi mo na sobrang naghirap talaga tayo. Siyempre, yung time na nagsisimula pa lang talaga, yung grabe yung grind natin, gigising umaga, tapos tulog na madaling araw. Yung time na nagluluto tayo ng kakanin, nagbibenta ng yung mga mango float, mango tapioca, yung juice na ginagawa nating lemon juice. Tapos yung madami tayong ice cream, gumagawa kami ice cream, tapos nilalagay namin sa mga tinda-tindahan dito sa terminal, kahit saan, basta may malagyan lang kami. Sobrang nahihiya kami dati, lalo na si Norbe, ako lang naman nag-ano sa mga tinda-tindahan na gusto nyo bang kumuha, tapos parang consignment ganon. Parang pakapalan talaga ng mukha. Pero syempre consignment, 'di ba? May masisira talaga pag hindi mabenta. Tapos yun parang sobrang hirap that time kasi ang taas-taas yung feeling na sobrang taas ng pangarap mo pero hindi mo alam kung paano gawin, kung matutupad ba talaga. Kasi yun lang parang ang liit ng income ganon. Pero struggle kasi grabe yung pagsisikap mo, tapos ay ganito lang pala yung yung income niya. Dati nga, 'di ba? Parang halos isang buwan din tayo nung naglalako, 'di ba? Pero may na-meet kami mga bata dito. Tapos parang sabi nila na kami na lang maglalako, tapos parang kukuha sila sa amin, maglilis kami, tapos pagbebenta nila, meron din sa kanila. Parang gano'n yung mangyayari. Sobrang saya namin noon kasi nagko-compute na kami ni Norme na, pag ganito yung mabenta natin sa isang araw, malaki yung income natin kasi parang 3 grupo yun sila. At tapos parang 2 days lang, wala na, nag-give up na sila. Bumili pa kami ng extra ng mga lagayan, ng mga pagkain, mga gano'n na panglalako talaga, na sayang lang kasi hindi sila napatuloy. Pero siguro part yun ng, yung part ng process kung saan tayo nakarating ngayon. Pero alam nyo ba mga pangga, kahit ginawa namin yun, sa akin kasi parang lumaki din ako na parang may kaya yung lola at saka lolo ko ba na nabibigay sa akin yung mga gusto ko. That time talaga mga pangga, yung sinimulan ko yung pagbebenta, paglalako ng kakanin sa bahay-bahay, sobrang nahihiya ako kasi alam mo yun, yung tipo na dati ako yung tipo na nagbibigay sa mga kaklase ng pera, tapos biglang nagbebenta ng kakanin, tal ganon. Pero alam yung mga pangga, nagbebenta kami ng ganon, no? Sinabi ko talaga kay Jenny, May, di ko kaya yung ganito, May. Hindi ko talaga kaya magbenta, May.
Parang halos naiyak-iyak na siya nun. Kasi syempre, sobrang init, diba? Tapos, parang sumisigaw ka, butche, mga ganun. Tapos, walang bumibili. Kaya sabi niya, parang hindi ko talaga kaya na ganito palagi. Parang ang liit-liit ng income compared sa amin. Kasi, parang inaano namin, dapat sa amin dalawa na mag-income, yung profit namin, dapat para sa amin dalawa din talaga na parang result. Kumbaga, hindi pwede na 100 lang yung magiging profit tapos kami dalawa yung nag-effort. So, dapat talaga 500 up yung magiging profit sa isang araw. Kahit ganun man lang. Pero, hindi siya nangyayari. So, nag-switch kami sa kimbap, di ba? Kimbap. Pero mas naging yung alam mo ba yung story ng kimbap? Yun eh? Hindi, wait lang. Ang nakakalungkot lang doon, kasi di ba nagbibenta kami, gumagawa kami ng kakanin. Tapos bumili na kami ng mga gamit. Halos lahat, mga oven, yung mga lagayan ng mga, yung lutuan. Yung lutuan. Basta lahat na nakabili na kami. Tapos biglang nag-stop. Visit talaga. Sayang na sayang yung mga gamit namin at ngayon hindi namin alam kung saan na yun napunta. Tas kimbap na naman. Yun kasing time na yun, pandemic. Tapos, parang pumuslit lang ako kasi bawal talagang bumiyahe that time. Sumakay lang ako sa isang friend ko na basta, hindi ko na ikwenta kung bakit. Basta nakarating ko ng Davao kasi gustong-gusto kong bisitahin yung ate ko. Nagkataon that time na nagluluto din sila ng mga chicken wings, mga ganon. Tapos, may kimbap sila na sila daw yung gumawa. Alam nyo ba, nagpaturo lang ako kung paano gawin ng isang beses. Tapos, nagpa-chat ako kung ano yung mga ingredients. Tapos yun, sinubukan na namin. Tapos, yun na. As in, wala talagang parang destiny ba na parang isang click, parang kuha ko na, parang gano'n. Ako lang yung sumubok. Sobrang na natin that time, sobrang yung thankful tayo kasi yung kimbap na yun, yun yung parang starting natin na sobrang laki-laki ng profit bawat niya, isa, diba? Bawat isa. Parang yung time na yun na pagbebenta namin, masasabi namin na worth it yung pagod namin compared dun sa pagbebenta ng kakanin. Kasi parang hindi namin nabibigyan ng 100% yung paglalako araw-araw talaga. Kasi nakakapagod talaga siya as in. Tapos hindi lang dito namin ginawa yan sa Tagum ha. Ginawa din namin yan sa Nabunturan, doon sa amin. Naglalako kami 3 ng ate ko na isa. Grabe talaga. Hindi lang yan, hindi din tayo dun sa kakanin na lugi. Dun din sa pautang natin na yung sinat-chop-chop na baboy ba? Na pork. Pinautang namin, tapos yung mga nag-utang, hindi nagbayad. Tiway na, nakakapagod na maningil. Bahala, hayaan na. Tapos doon, nagsimula na mag-vlog. Parang din na mag-vlog. Big impact din talaga yung paghihingi ko ng advice sa mama ko. Kasi yung sa pork, di ba? Nagtanong ako sa kanya that time, okay ba yung ganun, ma? Sabi niya, naku, sasakit lang ang ulo mo dyan. Kasi yung mga tao, hindi talaga yan magbabayad. Malulugi ka lang. So parang nakadalawang baboy lang kami. Tumigil na kami ni Norme. Kasi parang lugi nga talaga siya. Yung pagod mo. Grabe akalain mo yun, wala sa plano natin na ganito agad, pero nakuha natin in just 4 years. Pero din, di ba, May? Ikwento din natin sa kanila yung after nung kimbap, parang nagsa-start na si Norman mag-vlog that time. Parang pumapayag na siya na mag-vlog kami. Kasi ako talaga, di ba, alam niyo naman na ako talaga yung naunang nag-vlog. So, that time, may na-meet kaming isang vlogger na tinatanong namin about sa merch. Di ba, si Motopapsi, di ba? Tinatanong namin siya, paano ba yung ganun? Okay ba yung ganun? Sabi niya, subukan nyo lang kasi wala namang mawawala. So, that time, hindi na kami nagtanong. Parang kami talaga nag-explore saan kami papagawa, saan kami bibili. So, sinubukan talaga namin na gumawa ng merch. Pero yung sa atin dun, mahirap. Kasi wala pa tayong budget. Wala pa ding followers masyado. Wala tayong pang-imula. So, yung ginawa namin, yung sa kimbap kasi ng mga profit namin kasi parang hindi siya kaya na ikapital. So, nanghiram ako sa best friend ko. 10K. 10K. Tapos yung 6K nun, pinangkapital sa mga t-shirt. Team Lady Boss Clothing. Pero ngayon, sobrang laki na ng Team Lady Boss Clothing. Sobrang layo na talaga ng Team Lady Boss Clothing. Sa kung yung 4 years ago, di ba? Yes. So, insert ko lang din, kung gusto nilang umorder ng Team Lady Boss Clothing, ayan, available siya sa Shopee, sa Lazada, TikTok. sa TikTok, at saka Team Lady Boss
clothing na Facebook page. Ayan. Parang sobrang ano lang talaga din. Thankful that time. Kasi sobrang daming taong supportive talaga. Na parang, gabi. oo. Madaling araw, gabi. Sila pa yung pumupunta sa amin para bumili ng merch. Oo. Kasi that time parang nakapag-post si Norman na nagsisikap siya para sa pangarap niya na archery. Kasi totoo naman, pangarap niya magka-motor kasi hiram lang talaga kami ng motor dati. Kahit nung mga nagmi-meet up kami sa t-shirt namin na binibenta, nanghihiram lang talaga kami ng motor. Yes. Nagra-rides kami ng malayo, may nagpapahiram sa kanya ng motor. So, sobrang thankful din namin sa mga taong yun, di ba? So, sobrang thankful talaga, grabe. So, that time talaga, isa talaga yung Team Lidibus Clothing sa nakatulong talaga. Super. Oo. Team Lidibus Clothing kasi, talaga. Kasi, kahit nagbablog kami noon, yung income namin sa page. Wala. 5K. Oo. Halos isang taon din yun. Yung pinakaunang sahod natin sa YouTube, binili namin intercom kasi sobrang nahirapan kami ni Jenny. Every time nag-ride kami, parang nag-aaway kami. Ayan! Saan tayo? Di nakakaintindihan. So, nakapag-decide kami na yung 5,000 pesos na sahod namin is, binili namin intercom. Sobrang saya pa namin ni Jenny nun. Mas nauna pa kami makapagsahod dito sa YouTube compared sa Facebook talaga. Naiwanan lang talaga natin YouTube, no? Alam mo yung feeling na parang sobrang saya mo kasi sa wakas, may income ka, parang ganun. Ang sarap lang sa pakiramdam that time. So, siguro, sa ngayon nga nagpapagawa kami ng bahay, parang stress, pressured, sa gastusin talaga as in. Pero, feeling blessed. Oo, pero feeling blessed. Iniisip na lang namin ni Norme, at least kung maubusan man tayo ngayon, yun? Alam ko, sinabi ko kanina kay Inday Jenny na, Mamay, grabe, sobrang short na talaga tayo pag pinilit natin yung mga bagay na plano natin dito sa bahay. Kung maubos man yun, okay lang. Kasi pwede naman tayong lumaban ulit, magsikap ulit. Ngayon pa ba? Meron tayong bahay, sasakyan, motor, lupa. Ngayon pa ba? Diba? Kayang-kaya nga natin dati na walang-wala pa tayo. Ngayon pa ba? Oo. May 7 million followers ka na. 1.5 million followers ka na. Oo. So, yun, parang minsan sobrang nakakapagod sa pakiramdam. Pero kung babalikan mo kung saan ka nanggaling, kung i-relax mo lang talaga yung sarili mo, parang ka din ba nga, tama galing nga pala ako sa wala, ba't matatakot pa ba ako? Yes. Parang ganun din. Kasi kaninang umaga, parang, or kahit kagabi nga, parang nakakapagod talaga. As in, yung parang, gagawin ko pa ba to? Mag-edit pa ba ako? Parang wala naman ng hantungan. Kasi parang, bababalik ka kung bakit mo ba talaga yun ginagawa. Hindi ako nagsastop kahit pagod ako kasi gusto ko yung ginagawa ko, yung pagbablog talaga, yun yung gustong-gusto ko talagang gawin kahit nung high school pa ako. Pero minsan makapapatanong ka talaga kung ito ba talaga yung gusto ko kasi nakakapagod na. Parang ganun. Pero masaya naman kasi 'di ba? Dito lahat nagsimula. Yes. Kahit hindi man lahat ng achievement namin galing sa Facebook or sa YouTube na sahod. Mga endorsement namin, syempre galing naman sa Facebook. Yes. So, ano yung masasabi mo? Thank you. Thank you din sa kanila. Kasi hindi sila nagsawang suportahan tayo. Kahit nung time pa na halos walang-wala pa tayo hanggang ngayon, andyan pa rin sila. May mga time na sobrang down natin, andyan pa rin sila. May mga nangyayari sa buhay natin na nakakalungkot, pero andyan pa rin sila. Nagmo-motivate sa atin. So, itong bahay na to, hindi lang naman to para sa atin. Para to sa pamilya natin, para din sa mga kaibigan natin. Welcome sila dito sa bahay natin. Siyempre yung mga followers natin, welcome sila dito sa bahay natin. Kahit hanggang dito sa bahay natin, hindi pa rin natin inisip na para sa ating dalawa lang to. Kasi kung tutuusin, hindi namin kailangan ni Inday Jenny ng ganito kalaking bahay. Kasi kami dalawa lang naman eh. Wala naman tayong anak. Pero yun lang, napapaisip lang din ako. Kasi pag tuwing nalulungkot ako, may pinapakinggan akong music, may artist na gusto akong tingnan, parang ganun. Tapos, hindi natin din alam, di ba? Sila yung inspiration natin, pero hindi din natin alam kung ano yung struggle na pinagdadaanan nila. Siguro ganun din yung nararamdaman ng mga followers natin ba na nagsasabi na salamat kasi andito tayo, tayo yung dahilan kung bakit nagpapatuloy sila, kung bakit hindi sila nagpapakamatay, kung bakit
masaya sila. So, parang ganun. Parang nare-reflect ko lang din yung sarili ko, May, na siguro mas kailangan pa natin tatagan yung sarili natin. Siguro, hindi pa enough yung... Hindi pa. Yung pagiging matatag natin para sa mga tao na papasahihin pa natin. Yes. May mga bagay talaga na sobrang hirap gawin sa part ng isa kung yung isa ayaw, di ba? Yes. So, dapat talaga teamwork. Teamwork talaga dapat. Halos naman ganun kami ni Norme talaga. Pero may bagay lang may talaga. mga bagay lang talaga na parang ako gustong-gusto kong gawin, pero siya parang ayaw niya. Pero napag-uusapan. Napag-uusapan siya talaga. Kaya naman, kailangan lang talaga natin umiyak para makinig siya. Yun lang yung secret. Diba? Hindi tayo nag-aaway na sasakitan. Alam na niya normal lang sa amin yun. Alam na ni Norme pag tahimik na ko. Yes. Alam na niya. Nilalambing ko siya kaagad. Hindi, alam na niya na may nagawa siya. Ano yun? Kaya naglalambing na siya. Yun, minsan di ko naintindihan, pero after nung mga tampo-tampuhan itong isa na to. After ng ilang galit mo sa kanya. Hoy, tampo! After ng ilang tampo ko sa kanya, dun na niya magigets. Yung hindi magigets. After ng ilang tampo, parang dun na siya makikinig. Dun ko na ginagawa yung gusto niya. Which is good sa amin dalawa. Kasi sabi ko nga sa kanya, hindi naman ako nagdedesisyon para lang sa sarili ko. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagsisikap ko, araw-araw na sobrang agang gumising, matagal matulog, para sa atin dalawa. Hindi lang yun para sa akin. Kaya, I want the same energy for her. Iba kasi kami ni Inday Jenny kasi mabilis siyang matulog sa gabi. Ako nahirapan ako matulog. So, siya, maaga siyang gising. Ako matagal. Kasi, yun nga, sa ng utak ko. Kasi bago ako matulog, sobrang dami ko pang iniisip. Kaya sobrang tagal ko matulog. Kaya matagal din ako gumising. Baka iba na yun, isip mo. Hindi, ikaw lang. Ay! Kahit madaling araw na ako makatulog, sobrang aga ko magising. Sinday. Ganun talaga ako eh. So ayaw kong may masayang na oras. Kasi nga, para sa akin, every second counts. Yes. Ayaw na ayaw kung may masayang. Pag siya, sobrang tagal magising. Hindi naman everyday. Hindi nga everyday. Pero pag may time na sinabi ko sa niya, ganito gawin mo bukas ganito gawin mo bukas, tapos matagal siyang gigising na, hindi ko na yan siya iimikin talaga. Bahala na siya. Ganon talaga yung mangyayari buong araw na yun. Totoo. Kasi gusto ko, pag napag-usapan natin, gawin mo talaga yan. Kahit mahirap ang araw na yan, gawin mo. Yes. Walang excuses, gawin mo. Mindset. Kasi ako, pag gusto kong mag-edit ng nasa mind ko na paggabi, dapat bukas yung ma-edit ko. 5 to 10 videos. Gagawin ko talaga yun. Tapos, magtatampo na yan siya pag hindi ko pinansin. Kasi nga, sobrang busy ko mag-edit. Sabi ko, di mo na collab, no? Visit ka. Di mo ko pinapansin. Ginagawa ko to para sa atin, para bukas. Iba na yung gagawin natin. Tapos, tatampuhan mo ko. Sobrang pressure ko na nga sa pag-edit. Tapos, maggaganyan ka pa. Sabi ko, sarap titignan talaga ko siya. Murahin talaga. Visit talaga. Mapapakamot ka na lang talaga. Yeah. So, yun lang. Next time, mag-share na naman kami sa inyo. Oo. All in all, masaya din naman kasi nakikinig naman to. Matigas nga lang yung ulo. Ikaw, matigas din naman ang ulo mo, oh. Masaya pa rin kasi, sinusuportahan naman niya ako sa mga gusto ko rin. Binawi talaga yung sinabi. Bawi. Kasi magtatampo to, wag ma-off tong camera. Hindi Hindi ako ganun Kung sinabi mo, totoo yun, okay lang. Kasi at least sa mga sinasabi mo sa akin, may natutunan din ako. Hindi naman yun para sa'yo, para naman yun sa akin. Off na natin kasi maingay na dito eh. Bye.